Wala sa atong tuo niya, could you greet your seatmate? Lipay ko nga niya ka. Amen. Praise the Lord. I am happy to see you today. Glory to God. So, praise God. Now, before anything else, I would like to say thank you, Bethel Community Church, for inviting me to be your speaker for this great celebration, to honor and celebrate, appreciate our pastors. Kani nga celebration sama nini, makahatag ni kalipay alang namo tungod kay, of course, matagaan tamsad mi og panahon nga din gi-honor ninyo ang among mga pagsakripisyo para sa kaymayaan sa Ginoo. Ug bless kaayo ang ato nga simbahan nga naay sama na nga pag-celebrate ni ana. Pero sa tinuod lang kaning mao nga celebration gi-initiate ni sa usa ka inilang Christian psychologist dito sa US, nagingan lang si Dr. James Dobson. O siya gyud ang nag-push ani nga kumahimo adunay month-long celebration sa mga pastors tungod kay sa iyahang pag-survey daghan kaayong mga pastor nga na burnout, mga pastor na stress, mga pastor nga murag wala lang nahatagag attention ba. Ug tungod niini daghan nga mga pastor nga na bless sa niini nga programa ug nalipay siya. When in fact last August 21, 2025 namatay siya, and there were so many pastors attended sa iyang funeral service tungod kay Boston nila mag-express. Wow, praise God. Salamat kaya na migsuon. So, taking time to recognize the work of your pastor is essential. No? It is a sign of a healthy church and communicates to your pastor that you are thankful for his shepherding the flock of God. Amen? Salamat nga naghatagtag sama ni ini nga bulhaton. And that is why many local congregations today make efforts to celebrate Pastor's Appreciation Sunday. So in doing so, various acts of kindness will be conducted, such as having special service to honor them, giving them nice gifts, sending on a trip. O I hope nga paluparon ni Pastor John o ang inyong mga workers dire asa ba niyo ipadala? No? Anyway, alang namo ikalipay na mo na pag di man mahitabo na kalipay yapon na mo na kinaana naman mi ana. Right? Giving them time off and less of many good things that could go on and on. So mausad na ang among gihimo to Sundays ago ug alipay pud mi nga naay sama ni ana, no? So anyway, our pastors deserve to be appreciated. Amen? Palakpakan na to ang Ginoo. You know, because as what I have read to you while ago in Ephesians chapter 4, ang inyong mga pastors nga na dinhi, gasag na sila sa Ginoo. Amen? Gasa sila sa Ginoo. Na dili na to maikumpara tungod kay, of course, sa ilang mga trabaho, dili sa yun. Okay? O I hope nga, I believe nga naamoy yung something ipang prepare diyan na, o unsa man, o naaman, well, pasalamat bis Ginoo. O gani, last 2 Sundays ago, nag-celebrate me, pating daghanan namong na-receive. Salamat po sa Ginoo na, kay na for 34 years po nga pagpamuhat namo, siguro, tungod kay nagaampo mi nila, nakita nila ang lihok sa Ginoo sila ko na panalanginan sila. Pero wa mi nag-expect nga hatagan ta na dili na pugsanay. Amen. Ano lang, pag ilalang gyud ba. So nag-enjoy mi ni pastora pag abli-ablig mga gift. Ayan, ay daha mga pakapin mga haplas. Kay senior naman ang mga pastor. Amen. Pero Pastor John pahumot gyud ang iya ha. Pero kinahanglan ya pug haplas. Wala pa. So appreciating your pastor should be a continual attitude with regular action to express that appreciation. So ang appreciation migsuon sa mga pastor sama kanamo, naot nga dili lamang na mahitabo nining tuiga. Nining maong panahon karon. Amen? Dili, it is a continual with regular action to express, no, to appreciate your pastors. The study of the Bible gives not only suggestion, ang Biblia good, naghatag kanato dili lang suggestion but also instructions on how a church should show appreciation for its pastor. Ang Biblia naagi
pagsugo ug paghatag sa kuman. And those directives are many. Daghani siya. But please allow me to share to you just a few. Now, I would encourage you then to take some time to consider how you can put this instruction into practice with the pastors of your church. And in doing so, you will be obeying God and honoring our Lord Jesus Christ. Amen? So, kung ato lang din tumanon, kinaaman na sa Biblia, kung wala na sa Biblia, pwede na itong dilihimon. Pero kung naaman sa Biblia, well, ato yung sundon. And besides nga nag-ubita, naghanatag honor sa Ginoo through sa iyang mga alagad. Palakpakan na to ang Ginoo. Now, here are a few instructions from the Word of God on how we should show valuable appreciation to our pastors. I know nga you have prepared something maybe diha kaninyo, ngayon ka valuable ni kaayo, pero alam na mo mga pastor, tungod kay kani biblical, nakita na ko sa Biblia nga naagid ni siya, ko wow, mao ni nindot kayo, dapat nga matun-an sa simbahan, tungod kay maupod ni nga among gikinahanglan. Kaya I think kaning mga instruction nga naa dinhi nga mao ni siyang pamaagis pag-appreciate, lasting siya. Amen? Hallelujah, lasting siya. Alright, let's start. Una, showing valuable appreciations for your pastor. Number one is, know your pastor. Amen? Hallelujah. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 says, but we beseech you, the brethren, to know them that labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you. Wow. Take note the word, to know them that labor among you. Now, a little background about 1 Thessalonians. We know that this book was written by Paul. Si Paul mo yung nagsulat, ani. O yan yung i-address sa mga Thessalonian believers. If we study 1 Thessalonians, we saw in chapter 1, Paul commending or praising the believers in Thessalonians. Makita ni mo diha, puro siya mga pagdaig because of their faith, and love, and hope. Kinakita niya nga mao ni mga believer, murag taga Bethel. No? Grabe ang faith, grabe ang love, grabe ang paglaom. In chapter 2 and 3, we saw Paul's vindication o assertion. Makita nimo dinhi nga paano siya mubarog bilang usa ka leader sa maong simbahan, no? As he was being attacked in his ministry. Kay sa ministry man gud migsuon, dili lang mi ingon nga puro lang miwali, ampo, na ay mga attacks from outside or even inside. Na anang attacks, dili libre ana. No? And he defended his ministry and his message. No? Mo na nga kami mga pastor, protektahan yun namang pulpito. Kung namay mo against na mo, as long as nga nagawalay mi sa saktong kamatuoran, barugan yun na mo na. Amen ba? Palakpakan nato ang Ginoo. And in chapter 4, we saw warnings and instruction. Naidaghan siya ni panghatag mga warnings. Now we come to chapter 5, especially verses 12 to 22, in which Paul ends his letter. Iyahang gitapos ang iyahang sulat sa Thessalonia, also with admonition. Naagya po instruction, but addressing not to the pastors or leaders, but to the people, the members. Kani instruction ni, para na ni sa mga membro, sama kaninyo. He's speaking the people on how they should relate to the leaders in the church, the pastors. So, isa nagsulti, ngadto sa makatahon, paano nila mo-relate sila ngadto sa ilang mga leaders. So, especially in verse 12, he says, but we beseech you, brethren, to know them that labor among you. Ang word know din dili lamang tungod kinahanglan ilhon nimo ang family background sa imong pastor, ang iyahang mga actuations, ang iyahang unsa ba ang iyahang pamilya, dili lang niya na tungod kay I do not know for pila na katuig si Pastor John din nagpastor, Pastor John 22. Nailhan na gyud maayo si Pastor John. Amen? Because he has been with you in this church for quite long years na. Taas-taas na gyud 22. Amen? Pero ang gitudlo ni Pablo din, tungod kay yung gimension ng word nga, labor among you. Dapat bawon ninyo, pakisayod mo kung unsa na ang iyahang ministry. Kung unsa ka ang mga paghago nga naa niya.
Now we take note, the word labor means wearisome toil or effort. Ang trabaho gid sa pastor may igsoon, hago gid sa maayo. It means the pastors work so hard that they are physically, emotionally, spiritually exhausted. Kompleto nga aspitos kinabuhi nga exhausted kami. O apay labot ang financial ana. Anyway, maghisgot taon niya ana. It means deliver to the point of being weary. Maybe if you have time, kung makamit man kag pastor, you can visit other churches. Pangutan ng pastor. Hayay ba pastor? May kapoy. Hago gyud ang trabaho sa pastor. I hope nga naatay sama niya na nga pakisayod. So by knowing and acknowledging them, not just a person or individual, but also their hard labor in their respective ministry, will lead you to appreciate and pray for them. Right? Kaya kung ikaw naakay kahibalo kung unsa ang nature, unsa gipanghimo ni pastor sa iyang ministry o sa atong mga workers dinhi karon, makaingon jud ka hala inana di kahago no, grabe di ay ang mga sakripisyo nila no, hala kinahanglan yun ako i-appeal yun ako si pastor sa pagampo. Kaya kung inap lang ka nga nakaila ka in person as he is, nga siya guwapo, ang inyong mga workers diri nga, mga ambungan, okay ra, lalira kay describe. Pero di ka makabaton og ampo, alak ampo nimo magwapo pa siya, nagwapo naman daan. Ang ministry, mo back up yung katungod kay nahibalo ka nga inaana di ay. Right? Hallelujah. Praise the Lord. So, palihog ampuan yun nato ang atong mga alagad sa Ginoo. Dini nga dapit sa Bethel Community Church. Palakpakan nato ang Ginoo. Ingon pa ni Chuck Lawless, the more you know your pastor and his labor, the more you will aware the hardship and appreciate his ministry. And the more effective his ministry will be to you and to your congregation. Amen. Tungod kay the more nga nimo na mahibaw-an, aware ka na sa mga paghago nila, mga sakripisyo nila. Unya mingon ni ka, bitaw no, di ni basta-bastang gihimo nila ni Pastor Alang namo. Just imagine, he has to travel from Jinsan. Ang anhil lang jud diri nya tawagan lang na, Pastor, pwede ka mo anhil kadiyot? Ha, kadiyot makaya ra ba kadiyot? Kami bitaw ga-travel pud mi ana kay amo ang distance sa mao nga ang simbahan ug ang balay 14 kilometers na siya eh. Since nagsugod mi diha 1991 o 2025 na ron. So 34 years na. So kung amo nang i-travel inko, love kung nag-travel siguro ta nalibot na nato ang tibuok Pilipinas. Pero salamat sa Ginoo nga for that long years walay disgrasya tungod sa protection sa Ginoo. Same with Pastor June, uban niyang pamilya. 22 years layo ba ni? More than an hour mo travel. Pastor often labor quite behind the scenes. Ang mga pastor dili lang yun ninyo makita. Usually ato makita din sermon are just the visible tip of their ministry. Ang ilang pagwali, si pastor mo na, pero humana ni preaching, wa mo kabalo asa ni sila. Na may mga counseling, na may mga meetings. No? Daghan. Unseen hours of prayers, waba mo kabalo nga, humana mo wali din during weekdays, na amin nagaluhod, nagaampo alang ninyo. That's why hantod karon nag-exist kapag yapon nangalagad sa Ginoo tungod kay ginasustain mo tungod sa gahom sa Ginoo. Pinagi sa mga pag-ampo sa atong mga alagad din sa Bethel Community Church. Palakpakan na to ang Ginoo ang Megson. So taking time to appreciate their ministry today reminds them that their efforts are noticed and deeply valued. So kung nangutana ka, Pastor, kumusta man ninyong lakaw niyo dito, Pastor? Layo yung kuto inyong giadtuan ba? Nya, okay na mo, Pastor. Murag, kana pa lang, oh, wow, kanindot ba? Nakisayod gini siya ba? Concern gini, nagampo gini sa kuha. Pero nga, ay, Pastor, salamat, kita ta, Pastor. Nya, late pag yung abot. Pastor, okay ra. Yung una pag yung uli. Wala na diri sa Bethel. Wala na sa Bethel. Wag yung kayo kasaway ninyo.
Praise the Lord. Hallelujah. Alright, bigay yung mostly sa atong mga pastor karon, may mga race din na. Amen. Pero kasagaran biya ubang mga simbahan karon, wala pa ng race day. Sa tua na adere Monday, no? Pero salamat ta sa Ginoo ni ana nga na ay race day, pero wa ba mo kabalo? The critical day is Monday para sa mga pastor. You know why? Tungod kay during Sundays, we are somewhat occupied with many ministries. Preaching, counseling, planning, Bible study. When in fact, karong gabi na pa ko'y Bible study kay sayang puntong sa kapamilya nga dili na ko adtuan kay request lagi nga mag-Bible study sa pastor ni kami ang yang hangyo kay wa pa man pud sila kasimba. So sige lang. Pero kay mao man ang trabaho nato. You see, atong nakita migsuon gawas pa niya na magabi ni manawag. Pastor, pwede ba makaistorya ta kadiyot? Inana kabugat ang ministry nga gihandle sa mga alagad sa Dios. So kihab mo na nga kinahanglan ilhon gyud nato. Amen. Mo na nga bantayan gyud nato nga Monday. Abi ninyo pinaka-critical tungod kay during Monday mo na ng mga days magmuni-muni mi. Mo padayon pa ba ko og dili na. Padayon yapon, glory to God. Of course 22 years. Grasya gina sa Ginoo. Nga nakalahutay sila uban atong mga workers din. Ingon pa din sa usa ka author, si Dr. Tony Evans. Mo ni siya ang Oak Cliff Bible Fellowship pastor nila dito. In siya, the Monday blues can be real for my ministry. Ang mga Monday nga mga kakapoy, ang mga hardship, mga challenges, tinuog yun na sa ako ang ministry. I am more susceptible to making bad decisions and expressing frustration to others. Kaya simpre, nagwali ka, naapoy nagwali da, gitulugan ka, naapoy nagwali, humagwali ni mo, nagsali, Pastor, murag ako lang yun to ba? Ngalan lay kuwang ato ba? Masuko pa yun. Di ba? Yeah. Napaka-account meeting sa imong mga board. Ingon siya, I even resign from the church in my mind about 10 times a year. Ambot si Pastor John, kapila na siya nag-una-una. Murisan siyang pagkadiis, murisan siya. O kinsa ba yung mga workers na to din gahuna-hunaan na. Ambot si Pastor Brian. Ayaw sa, bago pa ka nagsugod, ayaw sa. Alright? Ingon siya, every time it has been on Monday. Amen? Inana ang mga pagbati. Mao na nga, pagka Monday, i-text dayon ni mo, tawagan na ni mo, Pastor, alam, Monday day ron, ugma Monday, Pastor, okay ka pa ba? Ay, okay kay pa, appreciation man ron. For some other days, some other weeks, some other months, try to text, send message to your pastor. Kumusta mga pastor? Anak ko diri, Pastor. Orang diri ko sa Brad, diri ko sa malamig na dapit. Asa madapit? Bukid sa kuan, kapatagan. Magpabukid na lang ko, Pastor. Dili magpabugna, mananom og kamuti. Alright? Hallelujah. So mga utana ta. What are common questions sa pwede nato ipangutana ni Pastor? Pastor, how have you been lately? Kumusta ka man, Pastor? Nini mga panahon na. Bakante ka karon, Pastor? Bakante ko. Pastor, pabugnaw sa ta. Hamo ta? Ato tag Chowking. Asa pa ba? Jollibee. Di ba? Kanindo ta na, no? Amen. Palakpakan nato si Lord. How is your health, Pastor? Kaduha ra ba ka nagwali? Mga kulog, nanibago po ko karon kay kaduha. Kulord, tabaan ni kulord. May gani, kay nakapanghak plus ko gani ha. May ka, Pastor, na ako'y sintrum dito. Isa kabuti, imo na to, Pastor. May expired na ugma. Na, Pastor, na ako'y panghaplas. Hallelujah. How is your family doing? Pwede ka mangutana, Pastor, kumusta ka? No? Yung mga bata, kumusta man sila, Pastor? Abi ninyo, sa mga nindot kay paminawon sa among dalungan, kanabang i-appeal ninyo pangumusta ang among pamilya, among mga anak. Dili lang kami. Amen. Hallelujah. How do you find time to rest and recharge with all the responsibilities you carry? Kumusta man, Pastor, ang mga grabe, mga sunod-sunod nga mga activities.
Ang trabaho ni Pastor John, kaingon ko na, dili ni basta-basta tungod kay, just imagine, he's not only your pastor here in Bethel, but at the same time, he is our district superintendent for many years already. But sa grasya sa Ginoo tungod kay naa mo, naga-support o nagaampo, nakalahutay siya. Uban ang iyang pamilya. Palakpakan nato ang Ginoo og salamat nga ang atong simbahan nag-raise og mga leaders. And guwapang pangutana mingon ka, Pastor, what can we as a church family do better to support the ministry and leadership? Wow. Pastor, pwede ba isa na ko diha sa mga lifeline ninyo, Pastor, nga leader, o mo-support ko, Pastor, sa health ministry? Wow, mugaan. Ang mga 50 ka kilos, mahimo na lang 49 kilos sa kakilo rin eh. Amen! Hallelujah. These questions can lead to meaningful conversations and show that you genuinely care about your pastor as a person, not just a leader. Tama? Number 2. Una, know your pastor. Number 2, love your pastor. 1 Thessalonians chapter 5, verse 3 says, show them great respect and wholeheartedly love because of their work, and live peacefully with each other. Now this verse shows that Paul continued to admonish the Thessalonian believers not only to know their leaders and ministries, but also to give them high respect and love because of their calling and labor. Palakpakan na to ang Ginoo. Damo na to sa lahigugma tungod kay makita magyud nato ang mga pagsakripisyo o mga paghago. May gugma ganita sa mga way gihimo. Kana pay naay nahimo. Ang iyang ang gawas anang nahimo naay nahitabo si mong kinabuhi tungod kay naa siya nga nagaampo o nagawali o nagatudlo sa pulong sa Dios. Kabalo ba mo unsay nahitabo sa iyong kinabuhi sa iyong spiritual life? Kabahin ang kinabuhi sa pastor. Amen. So, my brothers and sisters in the Lord, love your pastors. Intentionally love and care for your pastor. Be his friends. Not only will he appreciate it, but you will be an instrument to encourage your pastor. Loving your pastor begins with praying for him and his family. But it shouldn't end there. Ask him if there's anything he needs. Hinahanglan pod nga masayod mo, Pastor, unsa bay pwede namong matabang? One way you can love and honor your pastor is to assume the best in him. Give him the benefit of the doubt and extend the same grace to him that Jesus showed us at the cross. Now kami, as I've said, ganiha, we are not perfect. We still subject to commit mistakes. And remember, we are human as you are. Kung mabati mo kaluya, mabati ninyo ang discouragement, mabati man mo og masipyat, inaalapod mi. So kinahanglan na mo'y gamay na allowance. Ngamutan-aw ni ini nga, bitaw no, sige lang pastor, nasabtan yun na ako. Amen. With so many demands and expectation on him, it's likely that your pastor will disappoint you at some point. Don't take it personally because that probably was not his intent. Ako gina na experience, I thought nga kaniadto istorya lang na anay uban mga membro ni matagad. Personal yun na ako na experience. Diya sa simbahan, sobro lagi ka busy sa kanang Domingo, magdali-dali ka na kay kuan, dagan dito kay i-assist pa nimo ana. Napay inana nga panahon baga kami mga pastor di man pud may mahimutang. No? Na one time nga naay day membro nga nag-action ni kumusta wa ko kabantay murag nawakli yang kamot. Kabalo ka, 1 month yun wa ni simba. Nanay nagsulti, Pastor, na-offend si Brad sa imo, Pastor. Grabe daw ka, wag yun ka nanagad. Selective man daw ka, Pastor. Nahimo pang daghang storya. Agibisitahan ako dito, nangayo yun kong pasaylo.
Kung nana, prone yun mi nga usahay, mahimo ming issue, gabisan dili na mo tuyoon, o tayo mahimo. Amen? Pero mo na nga, ang mga membro, pag nalab ninyo na, ang inyong pastor, ang inyong mga workers, dali na kayo nimo i-adjust imong sarili. Palakpakan na to ang Ginoo. Many pastors unlonely due to the weight of the spiritual leadership they bear. Pastoring is a 24/7 job. We get calls and texts in the middle of the night on our days off and while vacationing with our families, often for non-emergencies. Bitaw, grabe, bisag nakapahuway na ka, hala, tawagan gyapon. Bisan Monday nga rest, tawagan na gyapon. So, wala may choice. Labi na kung naay mga emergency. There was one time nga dito sa Jinsan, sa diha nag-open mig bag-o nga kanang daughter church. Siyempre, of course, nagsugod pa ka og kanang establish og mga Bible study sa mga bag-ong nangakabig unya. Kinahanglan po nimo sila nga hatagag attention if in case kung naa sila mga pagkinahanglan. Ngadtong kayo na wala na ko kauban si pastora tungod kay he attended a seminar sa Davao sa Christian education. Niya ako lang sa balay og si Ruan to ang eldest na mga anak, 4-year-old pa lang siya ato nga higayon. Itawagan ko sa membro, pastor, palihog ko pastor, anhi sa akong bana pastor, nagsakit, naglimbag-limbag pastor, unsa na may problema diri sa balay, unsaon na nako ni pastor, please. Nya kay mga bag-o pa. Nahunan nimo kung dili na ako ni tagdon, di na mo simba no Domingo. Kabalo ka, sige mo na ako, ang anak tulog pa, alas 4:30. Kung Lord, saon ako ni Lord, biyaan ako, muadto ko dito, or sa ni Lord, yampuan na lang na ako. Lord, ikaw na bahala sa kong anak. Biyahe dyan ko. Pero sabi mo, salamat sa Ginoo pag uli na ako, tulog pa akong anak. Pero ingon ko, nakarealize ko, sunod, dili na ako nahimol, unahon yun akong pamilya, Lord. Amen. Naging irresponsible ko. Although need to niya, pero pwede ko makatawag o mga membro, at tuasa na ninyo ba, ampuin ni siya. Amen? So inanaangat mo experience magsuon. Open, the weight is so heavy, the pastors cannot even share it with their spouse and close friends. Wala may mga friends sa hay. Kasi di may makashare nga to sa membro sa mong panimalay because of the problem nga nag-exist sa simbahan. But according to Lifeway Research, na sila survey, ingon sila, 70% do not have someone they considered a close friend. Kaya dili mi basta-basta maka-sulti sa mga membro. Abi ninyo mga kaigsunan, there sa church, kami mga pastors na apod may mga problema. These problems we have, we don't want to share it to others, especially to our church members. Tungod kay, basig, blahi ang dating sa inyo ha. So, keep lang namo, muni kalainan. Pag ang mga membro ganing na problema, 100 mong membro, 100 po di mong problema. Kaya appeal ka silang problema. Pero kung pastor ganing na problema, wag mo ilabot. Tama? Bro, di yun mo problema ba? Huwag mo niningog. Alright? Hallelujah. Ingo pa din ni Pastor Owen E. Jack, sometimes pastors feel they can talk to their, next slides please. Sometimes pastors feel they can talk to their spouses, while others are hesitant to share because they fear their spouses may hold negative thoughts about the congregation and therefore causing more marital problems. Kababala mo, usay magubot among panimalay, bisan pa among relasyon sa kong asawa, tungod sa problema sa membro. Ang unta may labo, man tay labot na sila sa among pamilya. Pero kay usahay, mabanggit na mo nga muna, ya usahay kami mga pastor, ako bilang leader, aggressive po ko kayo, impulsive kayo ko, usahay, naliwat ko sa district superintendent na to, siya naliwat na ako. Duharan ni padulga na. Ya, siyempre, binabayi, pastura, grabe yun ang heart nila, di po ko kasugod. Kami na nung maglalis. Tempa-tempa, mura kita naman yung naglalis. So inaana ang mahitabo, magsuon sa kinabuhi. Right?
Many pastors go to bed at night with tears in their eyes and hurts in their heart. Problema manggod sa church. No? Wala na yung makasultian, makasumbungan. Say, mga tulog na lang may kapoy. Labing human aning Sunday karon, tulog yun magabi sa'yo. Tulog kapoy. Right? There usa ka batanon, inahan. Gipukaw na iyang mama. Gipukaw iyang anak, sorry. Do, bangon na dong. Kay Domingo ron, alas 8 na. Noon sa tulog ka pa man diya. Kinahanglan mo adto kag simbahan. Di lang na sa gunay. Kuan pa kaya kung paminas kong lawas. Kinahanglan na ba yung adto ka dito? Ha? Maadto juday ko? O, duha ka rason, kinahanglan mo adto ka. Ano man? Una, Kristohanon ka. Amen. Mabitong na mo diri. Ikaduha, muwali para baka. Kaya dahil siya ang pastor. Nakalimot na nga siya muwali tungod sa problema. Ambot lang si Pastor John, nakalimot ba ninyo? Pero I think wala mang yun. Praise God. Amen. Palakpakan na ito, Ginoo niya na. Sayang nga mo makinabuhi, we have to force ourselves to do the task assigned to us. In spite nga, sakit sa among buot. Sa imong ngisi mi diri, reality na ha, dili ko nagtago-tago tungod kay I've been in this ministry 34 years na. Na mga panahon nga kami ni pastora, naaman si pastora dinhi, Domingo na nabugatan kay kas problema. Ha, manang worship team, murag di kumusakas pulpito siya. Huy, magwali pa ka. Pagtarong diya. Di man gyud ako makaya. Pero wa ko'y mahimo. Salamat na lang sa grasya sa Ginoo ni sakara jud kog pulpito. Amen? May mga inaana nga sitwasyon may igsuon. Kamu diha, alright, katawa lang mo, enjoy mo kay blessing. You know, sa aming mga pastor, wa man ko nagsulti ni makiluoy, pero I hope nga makarealize mo nga inana dahil kabugat ang ministry nga gihandle, gipahiluna o gigunita ni pastor. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo nga na ay sama niya ng mga realization sa ato mga kinabuhi. Amen ba? Muna nga kinahanglan itong encouragement ng pastor. Pag magpadulong na si pastor, mamit ninyo ang pastor o mga workers ninyo, Pastor Brian, guwapo kay kakaroon ba? Indutas imong suot ba? Pagkakita ka Pastora Lyra, Pastora Lai, cute good ni mo ana imong suot. Di ba? Ma-encourage na sila. Inayo sa kapanultihon sa Japanese proverbs, ingnan siya, a one kind word can lift the spirit up in 3 winter months. Karon si Pastora Grace, kani sulod diha, ingnan nimo, Pastora, kagwapo gud si imong suot, si imong sanina, nindot jud kaayo. Pero okay gud to. Napalit yan nag-20. Kagwapo, no? Joke lang na Pastora, ha? Oh. Pag sulod ni Pastora, feeling niya siya ang pinakagwapa. Ya, sulod sa 3 ka buwan. Pagkasunod Domingo, kay sulod na po si Pastora. Maara po diyang sanina, lahi na po. Pastora, kanindot na. So nadunggangan og 3 ka buwan. Pila na ka buwan? 6 na kagbuwan nga siya ang pinakagwapa sa Bethel Community Church. Bitaw, have you noticed? Kana bitaw magsuot kag sanina, bisan kay okay malang na diya, pero naay nag-appreciate, hala, bagay yung kay, nindot, tigi kaayo na imong sanina. Magunahon na din ka, hala, iganahan sila ani. Pagka yung gabi, manglaban na na. Kay ugma suoton na po. Throughout the week, mauna lang yan suot-suoton. Pero testigig suot, bisan pag ikag-isim na, gagiingnan ka sa imong kauban rin simbahan, membro, sa na sa kabati na mong itsura diya. Pagtarong ragod, timan-an din mo ng imong sanina na, uy, pangit ba ni kayo? Pag ulis balay, kumutod, padaplin. Tungod kay na ay pulong nga sa maka-inspire na to, maka-encourage. Ug inana tumbuhaton di sa Bethel Community Church, wow, kanindot, madasig tang tanan. Of course, uban ang pulong sa Ginoo. Palakpakan na to ang Ginoo. Number 3, know your pastor, love your pastor. Number 3 is honor your pastor. 1 Timothy chapter 5 verse 17 in IV, ingon niya din the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and
teaching. So it refers to the pastor. So if we read 1 Timothy chapter 5, 17 to 25, the Apostle Paul gave special guidance regarding church leadership. Mao na gihinskutan diha. He recognized that these individuals were not perfect. But Paul was eager for the church to appreciate part of sa iyahang maong gisulti, appreciate and acknowledge the value of church leaders, your pastors, elders who work hard and serve in a worthy manner. So, the leader or the pastor who performs the duties of his position responsibly and diligently according to the scripture is worthy of double honor. Ako nakita diri sa ato sa Bethel Community Church tungod kay ang success sa leadership sa church o ang paglambo sa simbahan, ang key person ana ang atong mga leaders o pastors. Resulta mo, according to John Maxwell, everything rises and falls on leadership. Kung una may simbahan nga wa naglambo, na ay questionable nga kinabuhi pagdumala. Pero kung ang simbahan nakita nato, visible kaayo, obvious kayong church nato sa Vita Community Church nga giprosper, gipanalanginan maayo tungod kay naatay mga kugihan nga mga magbubuhat sa Ginoo naa aning Bethel Community Church. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. So, double honor refers not only to an abundance of respect. May utag, double honor, di ba nga, kung magrespeto ka, dublehon pag yun nimo. Dili. An obedience from the members of the church, but also reasonable pay. Ano bang, makakompensate po ba? Makompensate po ang ilang mga paghago, pagsakripisyo. Na ako'y usa ka simbahan na bisitahan, nagwali ko silang Thanksgiving. Nag-uul kog maayong gano'n na, Lord, ganun inani man taon, nabutahan na ba ni mga membro din, he? Nagwali ko, grabe ang ilahang. Bugas, mga baldi, pila kabuog, mga prutas, pwedeng daghana. Unya, ang nakadawat ato itong mga bisitang mga pastor. Maayo man to, kay aron panalaginan ng church. Pero sa dihang, naghinay ko pangutana, niya, pastora, pila inyong allowance din, he? Pastor, kaming duha ni pastor, 10,000. Ha? Niya ang sakyanan, gibilang yun ako, kaya nagparking po na ako sakyanan, naa sila pulo o walo siguro kasakyanan ng galumbay. Yung kulod niya, napag yun sa sakit nga stage 3 ata nga cancer sa kidney. Yung Lord, hallelujah. Nangutana ko bago lang niya, kumusta na mo'y pastor sa precision kay September man tayo, October, sa wala pag yun mi, pastor, wag yun ko, kahibalo, bisan membro, wag yun nag-mention. Sakit no? Pero, bilang pastor, dawaton lang po nato na. Pero ang Biblia nagtudlo din nato. Ang double honor. Sa miingon ta nga, sa mga membro nga, bisag nakakita sa paghinahanglan sa pastor, si pastor, spiritual man kayo na siya. Di na natin maghatag na, kaya maghatag na, materialistic na po niya ito itong pastor. Magsuon, naapod may need. Ang amo mga anak naapoy mga need. Nagapa-eskwela po mi sa among mga anak, sama sa inyong nagapa-eskwela. And remember this, in the ministry, the pastor is called by the Lord, excluding our family. Kaya among pamilya, na pamilya sila namo, kay anak namo sila, pero when it comes sa commitment aning pag-lead namo sa simbahan, dili po namo sila idahig. Inong eskwela, kay hapit ng balik ang Ginoo. Di na mo na pwede. Kay may kaugalingon po lang tawag sa Ginoo sila makinabuhi nga naa sila mga profesyon. Na ako'y na-meet nga mga anak sa pastor, tulo na sila kabuok. My co-teachers before. I've been a teacher by profession for 28 years by the grace of God. Yeah. Tulogin na sila kabuok. Kabalo mo, grabe lang experience kay, siyempre akong pastor niya, sila anak ko, pastor's kids man sila, abi pastor Ronnie, nagmahay yun mi ba? Murag na kami pagbati sa mo ang parents ba kay pastor sila kay tiyan mo na kaupat siya magbalinbanhin sa elementary. 1 year na master yung papa diri mo transfer na po siya yang kada usab na po na pangalan. Transfer na po. Naabot pag yun sila basilan.
Una nga, usay, masakripisyo din ang mga pamilya. Amen? That's why deserving food ma-meet ang needs sa among pamilya. There was one time, way back 1997, 96, if I'm not mistaken, our district conducted a pastor's kids camp. And they had this survey, ipangutana ang anak sa mga pastor. Assemblies of God, kita, SMDC. Sila pastora ato nga time, si Pastora Ching pag yun panagito na nag-lead ato. Kabalo mo, 80% sa mga anak o pastor ingon sila, nagpanglingo sila kay nganong nahimos lang anak sa pastor. 85? You see? Inaana. Pero blessed na lang me by the grace of God o atong mga workers diri kay we have church nga very supportive not only to us but also to our children. Palakpakan nato ang Ginoo. Muna mo mga anak, to God be the glory, ang Ginoo mahimaya. Pag sa ministry, pag sugod, murag negative ka sila, murag daghang feedback, pero sa dihang nagtubo na po ang church, nag-mature na, mag-appreciation. Amo mga anak, appeal po sa appreciation. Muna nga, salamat sa Ginoo. Appeal po sa sakripisyo, pero salamat sa Ginoo. So dili na ito maingon nga, sila pastor, dalon na tulos pagampo. Motong niingon na pastor nga, prayer is good, but we need cash. Amen! Palakpakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! Praise the Lord. From the word honor, we get the word honorarium. Stipend or allowance. 1 Timothy chapter 5 verse 17, klaro na kay diri nga translation. The elders who are good leaders should be considered worthy of ample honorarium. Ingon tag honorarium, money. Nya ingon pa daw diha na ay description or objective, ample sa tupa. Anak ba? Amen. Hallelujah. So, some point out that it's not only means honor, but it means double pay. They are to be remunerated, supported, and taken care of. Palakpakan na ito, Ginoo niya na. Amen. If our pastor have sown spiritual things, then the congregation should take care of their material needs and appreciate them as well. Amen ba? Ila kay dalon na nato sa pag-ampo, la pastor. Ila na kinahanglan na kay spiritual na sila mga tao. Apod may panginahanglan. Kinahanglan it should be sensitive enough to see and know the needs of our pastors. Amen ba? Dahil usa ka membro, nagbisita siya sa usa ka membro nga naay farm. Pag-abot niya dito, perting bisiya sa membro, kay sige pakaon sa baboy, kay daghang si pigiri, na si mga pato, na si mga kanding. Sa pastor, maayo kay niya ka. Salamat sa Ginoo kay makaampo ka pastor. Mo ni kinahanglan namo sama ninyo. Amo ampo gyud kay aron panalanginan mi sa Ginoo. Daghang kay siya. Pag ampo, salamat sa pag-ampo pastor. Ay pastor, pag nanagay ko'y manok, daghang po na itlog, hatag yun ko si mo pastor. Unang pastor, sa kadagandagang hayop, manok pag yun nga wala dito. Hallelujah. Unya, di uli niya may sugay. Uli siya, kay siyempre, kung manasag-ampo dito, natagbuan niyang, nakatagbo niya nga, membro po niya, naka-Fortuner. Drive. Pastor, ikaw na. O ako Brad, naabalik ka. Ingon po ng pastor, nagbisita ko diha. Mao ba pastor? Sa dihang sa istorya, nakita niya ang sapato sa pastor, nagnaga ba, nag-smile. Nigla ko, magnaana ba? Hala pastor, naunsa na imong tiil. Imong sapatos, nagnanga, bitaw, naunsa naman sa pastor, ay kabalaka ko, na ako dili pwede ako ihatag sa imo. Pagsilip sa pastor, nakita niya, nagpatong-patong ang mga bandul sa mga linibo. Kay bago lang nakadawat ng kontrata. Kontrata. Karon ingot siya, pastor. Tanggal niya ang rubber band. Pastor, na elastic ko. Palihog hektera na ibon sapat. Naay mga inana may nga. Usahay dili sensitive ang mga membro. Ingon pa sa usa ka panultihon din hini Amberly Lake, Ritz. Usan siya ka pastor's kid.
o nag-conduct din sila mga stewardship sa kasimbahanan sa US, ingon siya, no one becomes a pastor for the money. Mo agree yun na ako, anak, mo agree po si Pastor John o atong mga workers. Wala may din hiniabot, din tungod kay we started zero. Sa apong pagpamastor ni Pastora, haska na lang lisura yun. Hasta lang, niingon na lang gutang mong doktor nga, ayun na lang bayari, Pastor, duha na ko mga anak, cesarean, why bayad? Pagkabalo niya nga cesarean, magpayuni ring mi. We started from nothing. Unya, ningon siya diri, no one becomes a pastor for the money, but many pastor leave the profession because of it. Kami kabalugin mi anak, kaya kami sa district. Approximately 70% of pastor report feeling overwhelmed by their financial situation, leading to burnout and the need for second jobs. Kinahanglan yun namo ni magsuon. Sahim na inana among mga sitwasyon sa among kinabuhi. Pastor face constant spiritual, emotional, and financial battles. Naami mga battles. Dili lang sa emotional, spiritual, financial. Tungod kay naami mga anak, naami pamilya, we need to provide them also with materials and financial. Muna nga, bisa nagawali, may gano'n namin, Lord, karong Lunes na para bayron nun sa eskwelahan, sa una ko ni. Tinuod na. Amen ba? And sometimes, pastor, face sudden challenges, illness. Abi ninyo, ang pastor di magsakit. Magsakit po me. There was one time, di ko kalimut, anak. Sa taas ng panahon sa mong pagpamastor, wa po ko nagmahay, ha? Kaya basi ipanabi ninyo ni dito sa Maranata. Grabe yun. Trabaho dito, na-admit ko sa hospital. 3 days na ko sa hospital, bisag isa ka membro, wag yun bibisita. That's reality. Yan pang problema na mo, sa mong paggawas, kaya namin bayro nun. You see? Naisama niya ang mga sitwasyon, family emergencies, unexpected bills, mga bayro nun. Your gift, with their money, a mail or a simple note, can refresh their spirit. Your timely support can be the hand of God in their situation. Palakpakan na to ang Ginoo. That's why Paul himself acknowledged the support of the Philippian believers. Kung basahon na to ning Philippians 4:18, ingon siya dinhi, I have received, next slide, full payment. Abi ninyo kaniadto wala full payment na aoy. Sa una pa din ang full payment. Karon murag staggered panagsa ng mga wang simbahan. And have more than enough. Tanawara. I am amply supplied. O na napod ang word nga amply. Now that I have received the gifts you sent, they are fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. So Paul in prison and in need was deeply encouraged when the Philippians sent him support. In the same way, your gift and financial help can give you your pastor renewed joy and energy. Makatabang po na namo nga maispod ang pain namo, nga bation namo nga bisan tuod ng muhat may, sige lang, bahala magabian ko karon ini ugma, makabayad naman kus kuryente. Na mga inana mga, although di mang siguro inana dre kay medyo lahi naman mga level by the grace of God, pero nagsugod po ang inyong mga pastor kaniadto dre. Pero daghan tag mga simbahan karo mga pastor, inaana ilang feeling nga naapod sila mga pagkinahanglan. Ingon pa no sa ka-author si Kevin Bartlett, ingon siya, a supported pastor is a strong pastor. Abi ninyo, nganong for 22 years nakapabilin si Pastor John din sa iyong simbahan o uban ninyong mga workers tungod kay feel nila na amo nagasuporta. Palakpakan na to ang Ginoo. Ingon pa niya din kung strong na ang pastor, a strong pastor leads a strong church. Wow, nindot ka ang detail. When pastors are financially stable and encouraged, the quality of teaching, the quality of discipleship, and outreach improves. And this is the result because of your support. Amen.
Hallelujah. Baniog biya ni Bethel Community Church. Tungod kay inana mo maalagag mga pastor o mga workers dinhi sa inyong simbahan. Palakpakan nato ang Ginoo. So by meeting your pastor's needs, you empower them to pour more time and energy into preaching, teaching, and caring for souls. Number four. Unsay una? Know your pastor, love your pastor, honor your pastor. Number 4, follow your pastor. Hebrews 13:7 says, King James Version, New King James Version says, remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their conduct. Wow. This verse is very clear that the author of this book, Hebrews, until today, wa pa'y klaro kung kinsay author anong Hebrews, pero the author reminds the reader about the faith that those leaders should be. So ilang gi-remind niya, kinahanglan, obserbahan ninyo ang pagtuo nga naa nag-lead kaninyo and are living in accordance with, and that should be the basis of what we follow. Ang gisulti din himing suon. So if you want to love and appreciate our pastors, submit to their leadership. Yield your will to theirs and follow their leading. Musunod ra gyud ta migsuon. Amen ba? Don't embarrass your pastors by refusing to follow. Abi ninyo mas sadyod ka sama ra gud sa ginikanan sa panimalay, kung amahan ka haligi ka sa panimalay, unya mo hangyo ka sa mong anak, mo diretso kag balibaran dayon ka, masakit mong buot. Although diha simbahan di mata inana ang pamilya gyud, pero we are family of God. Muna kung naamay hatag sa mao nga mga instruction nga musunod ra gyud ka kay harong ganahan ang pastor. Ug salamat kaayo nga sa taas nga panahon, wa gyud panahon nga wa naganahis Pastor John. Murag kanunay ni sa ganahan natin. Palakpakan nato ang Ginoo. Amen. Brad, pwede ba ka makapray? Brad, pwede ba makabisita dito, Brad? Brad, pwede ba ka mag-usher na, Brad? Sister, okay na kay pastor. Gaan sa among paminaw na. Amen? Hallelujah. Ingon ni Benjamin L. Hawks, ingon siya, he who thinks he leads and has no one following him is only taking a walk. Wow, grabe no? Siya nga naghuna-huna, nga nagpanguna siya, unya, why ni sunod niya? Sama nga naglakaw lang siya nga galakaw. Amen? Kami nga mga pastor nga gi-interest sa Ginoo ang leadership sa simbahan. Tungod kay naay mga tao nga gi-interest sa Ginoo nga nihi kanamo. And we are expecting that these people will follow us. But kung naa may mga tao nga dili mo sunod, masakitan among buot. Amen? Kaya kung nag-lead ka, walay nagsunod. Sama ni Pastor John din nganong hantod ka magbalik-balik, layo ba yung jinsan? Amen? Nganong ganahan siya mo balik? Tungod kay nahibalo siya nga naay nagsunod. Kaya kung wapay nagsunod, di na mo balik. Amen ba? So God has called them to lead. So don't let them just take a walk by themselves. Submit to their leadership. Why? Because pastor must give an account to God for their leadership. Manubag magud mis Ginoo. Kung dili mo namo malid pag-ayo. Not you must answer to God for the condition of their followers. You see, your pastors are not always right or perfect, but God always holds them responsible for what is going on in the church. Mo nga careful kaimi nga naa mis pulpito sa pagtudlo sa pagwali diri sa simbahan magsuon. Mo ni among trabaho, we have to preach the truth. Amen. Bahalag may masagasaan. No reservation of preaching of God, of preaching the truth. Wala gyud, bahalag unsa man ang inyo. Masuko man mo namo basta gisulti namong kamaturan. Kay ngano man someday mahimo mi accountable sa Ginoo kung dili namo eksakto pagtudlo ang pulong sa Dios. Palakpakan nato ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So the best compliments to any sermon is change life.
Some people only listen to criticize, others listen because they like the preaching, but they don't intend to do anything with it. Ay, ganahan kay ko sa wali ni pastor, basta si pastor na biyan ni mawali, no? Ay, ambot. Siya ba'y magwali ron? Siya mamili-pili pa ta. Di biya na mo'y attitude sa tinuod nga Kristohanon. Ang atong giila, nga every word nga ginawali din gikan sa Ginoo, dili gikan sa pastor. Palakpakan nato ang Ginoo. Na ako'y pakita nga slide, Migson. Just this Thursday lang. Dili ni nangagi. Karoon lang yung Thursday na. Inspired pag noong kong maayo. Ningon siya, hello, pastor. Musta na? Hantod karon ba? Prisko pa kayo imuwali tong Domingo. Nagapahinumdum gyud sa ako. Salamat, pastor. So naay pagpahinumdum siya. Meaning naay something sa kinabuhi nga tungod sa pulong sa Dios, naay mga panghitabo nga mausab iyang kinabuhi. Kumusta man mo Migson? Abay nag-text kang pastor? Wa. Ingon ni Jared Moore, ingon niya din the test of a preacher is that his congregation goes away saying, not what I love the sermon, but I will do something. Palakpakan na to ang Ginoo. Nabungol na may anak. Kanang ganahan, Kim Simuwali, pastor. Sa mo na ay nata. Mas nindot nga, pastor, abinin mo, ay grabe yun ko sa una, pero katungwali ni mo, di yun na mahinumduman, pastor ba? Ay, nakaya ra yun na overcome. Kaya man din mausap, pastor, no? Tungod sa pulong imong gawali. Wow! Di kay, manahan kay Miss Mawali, pastor ba? Ikaw na po mawali sa Domingo, pastor? Ako di nakupailad, ana. Tinuod lang. Kaya sa una, sa bag-up ako na ministry, ganahan kay kung makadungog. Bis na na nakaasan, ako'y pula, ako riwali. Kaya ganahan te appreciate. Pero sa tinuod lang, ang importante kung mag-mature ang mga Kristohanon sa simbahan, kinsa may magwalis pulpito, ang pulong sa Ginoo may atong hatagang dakong respeto. Palakpakan na to ang Ginoo. Pastors who offer genuine spiritual ministry, who preach the word of God clearly and who manifest biblical faith are to be followed without resistance or rebellion by each member of the congregation. Kadtong kasagsagan, way back 2016 to 2019 siguro na, kusog man tong kapag, alam ko, mauma mo diri siguro. Ora, grabe ni Pastor John, anak, number 1 po ko dito sa amo. Kaya tiaw mo na nga, grabe yun ang kwarta-kwarta atong higayon na. Yan napay mga membro magsigig, pastor, wapo ni pastor ba? Nindot kay ni pastor. Yan napay membro dito nga nagtrabaho dito sa Sarangani Capitol. Yan napay pastor po daw to sila. Ina si pastor, nagharabong mo membro dito. Ako rin bahala sa 5%. Kingnan ako, dili ko. Kanang kapag alam ko, dili na iyas Ginoo. Kaya nakadawat ko og kanabang application, dito jud ko na, Lord, di naman yung mao. Kaya ingon niya dito, you receive the baptism of the Holy Spirit through the aid of money. Asa mas Biblia? Through the aid of money. Kumuhatag ka, mabaptize ka. Grabe yun. Samtang to sige ko, sulti ana, basta during announcement time, na ana day nasuko. Mingon, sa maklase nga pastor, di siya gusto yung membro madato. Suko siya. Naglagot siya pag-ayo. Labi na kay nayabo. Nagipaundang Duterte. Dako ang kawala. Suko siya. Pastor, nasuko si mo ha. Bahala na diya. Pila ka bulan, tuig na. Wala na gyud siya nakasimba. Ako lang nahibawan nga nagsakit na siya og diabetes. Di na sa kakita. Karon, although noon siya nga inana, nasuko siya sa kuha, nibisita dyan ko sa iyaha, ikuyugan ko sa MM. Pagbisita na mo dito, nakadungog siya sa kong tingog, pagsulod pa lang, na-mention ang ngalan, si Pastor Ronnie na! Ay, praise the Lord, Pastor, dali. Pwede na akong mamatay. So, mamatay naman noon ka. Pwede na akong mamatay, Pastor. Tungod kay, pasayluwa ko, Pastor. Pasayluwa ko. Gano'n din, naunsa day ka. Pastor, katubang kong sa una nga si kagwali, lagot kay ko, Pastor. Niya naman si hand grenade. Naman ko sakyanan sa una adventure, iya daw ibutang sa ilalong kay iya pabuto na kung sakyanan, ni biyahe na mo. Muna nga resulta, nabuta. Muna nga ayaw yung taon mo kay.
Tinuod na Migsoon, paminaw mo, ang pastor gani magbinuutan na ginaresulta sa mga supakiro. Pero ang yabag ang pastor way epekto. Mao na akong na-realize akong kagalingon. Lord, salamat day. Mahayo imo gyud day kong gi atiman ug naagyud ang imong paglihok sa akong kinabuhi. Ngayo gyud siya pasaylo hilag sa may. Okay. Pasaylo na siya. Naagyud mga inana Migsoon. Masakitan. Pero okay, trabaho na mo mini to preach. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah! Praise God! Sa among simbahan, kung nagwali man lang kung nga makapa-impyerno ninyo, anytime, pwede mo makapetisyon nga pahawaon ko ninyo diri sa Maranatha. Bisan ako may nagpayunir kaani. Pahawa ako ninyo, pero kung nagwali man ko sa kamatuuran, dawatan ninyo. Kay magdungan tag-adtog langit. Palakpakan na to ang Ginoo. Sa church, so yun ni Jonathan Lovis, ingon siya, a pastor who preaches one thing but lives another weakens not just his own credibility but the spiritual foundation of the church body. Anong strong ang inyong foundation rin sa church sa Bethel? Kay naamoy strong nga pastor. Nga nagawalig yun sa sakto, sa pulong sa Ginoo. Wa nag-separate ang iyang kinabuhi o sa mensahe nga iyang ginawali. Ingon siya, the call to pastoral ministry is not just about leading. It's about living in a way that reflects Jesus Christ. Palakpakan na to si Lord. That's why ingon si Pablo, I follow my example as I follow the example of Christ. Next slide. Please, thank you. Paul knew that he was a spiritual leader and teacher. By saying, follow me, he was not being arrogant. He was taking responsibility to model Christ's life for others to see and follow. Amen? Hallelujah. Ingon pa niya ni Paul in Philippians, whatever you have learned and received and heard from me or seen in me, put into practice. Si Philip Green, nag-ingon siya, don't follow a pastor who leads you in ways contrary to what has already directed in his word. Don't follow a pastor who tries to domineer and control you. Don't follow a pastor who is not setting a godly example for you to follow. But when you get a pastor who humbly communicates God's vision both in his words and his life, you'd be foolish not to follow such a man. So, bless kayo mo nga namoy pastor, mga alagad sa Ginoo din nahimog yung good example. Diri sa sud sa simbahan o sa atong komunidad, sa atong palibot. Last, Migsoon, kaya hindi ko magdugay pa. Nagdugay na ko. Number 5. Pray for your pastor. Philippians 1:19, Revised Standard Version na yun. Yes, I shall rejoice. Parting lipaya ni Pauloy. Kaya nga naman, yun siya. For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Christ, this will turn out for my deliverance. Abi niyo Migsoon, safeguarded ang kinabuhi sa pastor kung ang membro sa simbahan kanunay na mention ang iyang pangalan sa ilang mga pagampo. Ngano ang kinabuhi ni Pastor John, in spite nga daghang mga temptation, daghang mga pagsulay, problema, tungod kay naa mo nagaampo. Ma-deliver siya gikan ini. Just imagine ang trabaho ni District Superintendent. Ang scope sa iyang ministry lapad. Ang uban ninyo nga mga ministry dining, naghahanpod mo mga kalalain nga mga ministry. Prone Migsoon sa mga temptation. Amen. Kasagaran mga pastor, maskin hiwi ang mga ilong, mga sideward, taas, sideward. Kung tanawon, mga gwapo ginatubangan sa mga bang tao. Tungod kay nakita nila nga mo ni ganahan ako mga kunta kong bana, inaana punta ba? Akong papa, inaana to. Say, mahimo ming idol. You know, say, di mi careful o di mi careful, naagyo temptation. But kung naagyod, safeguarded yun ang pastor, kung naagyo yung mga pag-back up sa mga pag-ampo. Sa kasimbahanan. Palakpakan na to ang Ginoo. Amen. Hallelujah. So, ingo pa din Migsoon sa saying, if the pastor struggles, the church struggles. If he falls, the church stumbles. If he wins, the church wins. Pray that God would protect, guide, and bless him as he serves all of you so that it may also go well for the church. Palakpakan na to ang Ginoo.